2 Samuel chapter 2. Mao gihapon nagaingon dito, ang duha ka anak ni Eli, mga daotang tawo, wala sila'y pagtahod sa Ginoo. Ingon dito sa verse 17, dako ang ilang sala, kay wala nila tahura ang halad alang sa Ginoo. Okay? Number one, nga reference sa Ginoo sa respect o disrespect is about their offering to God, their service, their attitude, their sacrifice, no, when it comes to worship. Nasuko ang Ginoo sa mga anak ni Eli because ang bottom line, familiarity, no? Kay sobra ka familiar, sobra ka ng ang ilahang ritual, no? Kanang word gani nga religious. Kita di ay diri, pwede di ta mahimong religious, no? Basta Domingo gani simba. Muna religious ba basta Domingo simba. Pila na edad ni mo ron? 35 ka tuig religiously. Basta Domingo simba gyud, no? Mata jutag sayo, tawag ana religious. Kanang uban manghid-hid silang mga nawong, no, before matulog, no, maghimo na silang seremonyas unsay ilang pagpahid silang nawong, no, dili mo effect ang cream kung dili nimo na i-apply religiously, no. Kana bang ano gyud siya ba, consistent every night religiously. So in the same way sa church, nagapangalagad ta sa Ginoo religiously. Muna dili ganahan ang Ginoo sa mga taong relihiyoso, musimba lang. They do it religiously. So, isa ni sa reason nga nung nasuko ang Ginoo sa mga anak ni Eli, kay sa ilang nagdako sila sa church, sa siging offer, niabot ang time nga ang pagkaon, no, wa na sila respeto, nahimo ng bastos, no? Wa na nila girespect, nahimo silang religious. Nawala ang ilang gitawag, no, nga highest respect. Para anang, no, bago pa ta sa church, bago pa ta nangalagad sa Ginoo, ilak-hilak pa ta diri sa altar, no? Grabe kay ta ka seryoso ka daw magsimba ug unsay message, budol ta diri sa altar call, open kita sa Ginoo. Pagdagan sa panahon, sa siging balik-balik sa altar. Siging balik-balik sa altar. Niabot ang time kay walay something new. We do it religiously, no? During sa altar, bugawas na ta, muuli na ta. Nga naman na? Because of familiarity. Okay? So, mao na no nga delikado kayo ang sin of familiarity. And mao ni ang mga anak ni Eli, no? Ingon dito, duha ka anak ni Eli na ana sa church, nagdako sa church, no? Mga daotang tao, wala na ipagtahod sa Ginoo. Nganong wala sila ipagtahod sa Ginoo? Verse 17, kay wala na nila tahura ang halad nga alang sa Ginoo. Okay? So, careful kayo ta nini nga area. Now, sa David po, no? At one time, no, si Michael na dito sa bintana nagsilip. Okay? So, usa kay gayon gikan sa panggubatan si David, and dito sa verse 20, no, mo ni ang word ni Michael, ang asawa ni David, unang asawa ni David. Pagkaanindot sa hari sa Israel, sayang pagpasidungog, sayang kaugalingon, karong adlawa nga walay sapot at tubangan sa mga babaeng sulugoon, sa iyang mga opisyal, sama ka sa buang-buang nga naghubo. Okay? Ang word sa wife, okay? Paminaw mga wife, magbantay ta sa atong word, kay ang atong word nagapatay sa destiny sa ato ang husband. Okay? Balikon ako, ang naay destiny, ang naay calling is the man, ang lalaki gyud. Kanang ginarespeto gyud nato ang headship sa lalaki. Dili sa babae daw, dili tagyud inana ka-again sa ana, kun dili wa nang to gina-practice. Nga ang gihimo ni David para kang Michael, buang-buang. Ang iyang word is bugal-bugal. Okay? Ingon dito sa verse 21, ingon si David, gihimo ko kini atubangan sa Ginoo nga nagpili kanako. So, nagsaya-sayaw si David, no, na kanang gitawag na tug na overwhelm. Grabe ang iyang usay kita sa ma-overwhelm kanang sobrang kalipay ba mo ambak ta usahay mo si David is sayang
kalipay diha sa Ginoo, naghubo siya siyang sanina niya, nagsayaw-sayaw siya. So samtang nagsayaw-sayaw siya, nagbugal-bugal ang iyang asawa. Okay, there are times sa mga asawa gabugal-bugal sa bana. No? Mura kag kinsa, mura ba kag bright. No? Daghan kayo tag mga words ginagawa sa atong baba. Kabalo mo unsa na nga problem? Familiarity. Sin of familiarity. Klaro na ko ha, ang meaning sa familiarity, sa uyab pa mo, sweet kaayo, o niya, with respect. Pag maabot na gani ang familiarity, wa na kay respeto. Ordinaryo na kaayo sa imo. Muna gitawag familiarity. No? So, ang conclusion sa story ni Michael, ingon dito sa verse 23, wala manganak si Michael hangtod nga namatay. No? Ang consequences sa sobrang familiarity is barrenness. So, kung ato din i-reflect sa Christian life, daghang mga Christian barren. Okay? Kaning word nga barren, meaning walay bunga ang imong life. Walay kumbaga ano siya ba, nagkunhod, walay growth. Wa nagpasabot nga na milyonaryo ka, mayong ka ni asinso malagi ko. Dagang milyonaryo nga nag-suicide. Nagisgot ta dire sa meaning sa life, no? Wala na tagaig meaning because of familiarity. And gitawag siyang silent killer kay diri sa church daghang mga Christian, no, nga wa kahibalo, no? Ang high blood, wag siya kabalo nga ma-stroke siya ugma. Murag inana ba? Ang ubad sa tuwa diri, wa ka kahibalo nga ang naghinder sa lihok sa Ginoo sa imong life, familiarity. Dapat siya i-break, no? Karong adlaw ma-break na to ni. Dapat ma-break ta ni karong adlaw. Kay sa length of service, sa kadugay na tong pagpangalagad sa Ginoo, we are moving religiously into circle. Domingo simba, Miyerkules simba, basag Bible, no? So, nga naman na. Kay naay gitawag tatog operational cycle sa life nga kung dili ka mangitag pamaagi, mabilong ta sa familiarity. So, ang sad outcome sa life ni Michael, tungod sa sobra ka familiar. Remember, David is a king, David is a leader, David is a father. Unsay word ni Michael? Buang-buang. Buang-buang. Naay mga wife diri, no? Nako yung mga namet nga wife, taas og respect sa ilahang bana. Okay? Taas og respect. Ang gikinahanglan sa lalaki, mga asawa, respect. Kung wa man kaganahi sa iyahang pagkatao, respetua nga siya ang gipili sa Ginoo. Okay? Bantayi ang imong mga ngabil. Bantayi ang imong mga baba. Kay si Michael nahimong kunhod, nahimong barren ang iyang life because of no respect to headship in the home. Okay? So, mga asawa, nga mga kuyaw kayong mga manigbasay, no? Manigbasay akong term, ana. No? Kaman ko siya, kay pulos tres balay. Grabe, sundang matong lagaraw naman to. No, ang asawa taon, hilom na. Ang bana yung taon, hilom na lang. Kay, ang bana nag-preserve sa family. Okay? Siguro, naman siguro baliktad, anak, mga lalaki ang nana, no? Pero kaulaw po ni mo, eh. Kung ikaw lalaki, ang giingon sa Proverbs, mas may pa daw mo puyo ang banas kisame kaysa makiguban sa asawa nga baan. Pero sa Proverbs, wala gibutang lalaking baan. So, kung ang baan ka nga lalaki, pangitae mong kaugalingon kay basig 50-50 pa ka. Basig ingon nila, dili ka straight. No? So, naay mga mag-asawa nga magsigig away niya, ang babae mo dagag storya, ay makauulaw, di na trabaho sa lalaki. Ikaduha, atong sigutan is familiarity with the things of God. Diri na takaron.
ang mga pamilyar nga ginahimo nato sa mga butang diha sa gingharian sa sobra ka pamilyar sa mga butang sa gingharian sa Dios. Okay? So, daghang nawala sa church tungod ani nga issue, silent killer. Sobra ka pamilyar sa gingharian sa Dios. Okay? Zero concern with the things of God. Wala na siya'y concern. Wala na siya'y pagtagad. Okay? Daghang kong mga verses, pero gipili lang ako ang pipila. Wa na'y pagtagad sa gingharian sa Dios. Okay. Sa Mark chapter 6, which gisgutan tani last meeting, no, nga si Jesus Christ wala kahimo og mga pinasahi sa kinabuhi sa tao because of familiarity. Okay? Ingon dito, ang great teaching, ang great wisdom ug ang great power bit-bit ni Christ. Ang problema, ang tulo ka great, wala nila ma-experience yung own hometown kay sobra ka pamilyar. Ay, kailan ako ana? Ay, kabalo na ko ana. Mao man na si, tong anak ni Mary, katong may mga igsuon, nga anak ni Joseph, katong panday. Ang Biblia nagaingon dito sa verse 5, he could not do great work or mighty miracles. Okay? Wala siya kahimo og mga butang nga mga katingalahan, no? Walay nahimo nga dagkog milagro ang Ginoo kay revival ka. Balo na ko ana, no? Walay mahimo nga dagkog milagro ang Ginoo sa tuwa. Ay, conference, kapilan may apil conference, tabang pagimig hakot sound system ana sa una. Ang tawag ana, familiarity. Sa una, kami pa itong magwaliwalis bangkiruhan. No? Ang tawag ana, familiarity. Ang Biblia nagaingon, pag wa na kay excitement sa gingharian sa Dios, no? Walay mahimo nga dagkong milagro ang Ginoo sa atong life. Wala na excitement, no? Wala na gitawag na tog enthusiasm. Wala na passion, wala na kadasig, wala na kagana. Ako na-remember, bago pa ko sa church sa una, no? Grabe, in love kay ko sa Ginoo. Before ko matulog, maghimo ko love letter sa Ginoo. Mag-devotion pa ko. Mata ko sayo. Basa ko Bible. Grabe ka in love sa Ginoo. Kasulay naman ang in love kayo sa Ginoo. No? Magsigig tanaw sa akong relo kay kung maampo ko. Malate na ko sa trabaho kay grabe ka in love. Kanang new convert pa ta ba? Nya sige palit sa nina kay excited kayo mo simba. No, tulog pang anghel na ana sa simbahan. Grabe no. Daghang kay mga tao ngayon na ba excited kayo bisag way pamasahe mubaktas. Imagine, no? Among balay na sa ikulan, mubaktas. Basta way pamasahe, baktas. Kaya nga naman grabing excitement. Ang problem day, no? Pag moabot na ang familiarity sa atong life, tanang pasangil, layo manggod, mugod mi pliti good, mugod akong mama, kaya nga naman, gikan naman mi diha. Kasulay na ko ana, ang tawag na to ana, familiarity. Kanang nahimo na nimo siyang ritual, nakatisting na ko. Okay? Ang uban diri, wa pa katug Manila, no? Pakatug kag Manila, excited kayo ka. Layo pa kayo ang sunod bulan, grabe pangandam nimo. Ang ikaduha, magkawala yung excitement. Ikatulo, pagkasunod ana, di na kaganahan mo adto. Ang tawag ana, familiarity. So, ang familiarity, mupatay gyud sa atong kadasig sa paghigugma sa Ginoo. Di na nimo pangandaman. Di na ka-excited sa mga butang sa gingharian sa Dios. Okay? So, mo na way mahimo dagkong milagro ang Ginoo sa tuwa. Now, Malachi chapter 1 verse 6 to verse 8. No, kung imo ng Bible, no, i-underline ng verse. Importante ni. Usahay sa sobra ka pamilyar, wa nay Bible. May laman ako nagbay Bible kay pag quote sa verse, duko dayon. Karon wa nay Bible ay. Ang ingon sa Ginoo, kani nga issue ipasirado sa Ginoo ang simbahan. Mo ang giingon sa Ginoo sa Malachi chapter 1.
A son honors to his father, a servant his master. Ingon na yun, if then I am the father, where is my honor? Ingon ni Ginoo, asa naman akong respeto? Okay, unsa ganito? Familiarity breeds contempt. No? Sa Bisaya pa, ang sobra kasuod, ang sobra ka pamilyar, no, manganak og walay respeto. So ingon ang Ginoo, asa naman ang akong respeto? Asa naman akong pagpasidungog? Kung ako master, asa naman ang respeto para sa ako? Ingon dayon ang mga tao, okay? In what way we have despised your name? Sa last part diya sa verse 6. Okay? Asa daw nga gasimba man mi. Gadamay mig Bible. Asa man mi na wad ag respeto sa imo Ginoo. Paminaon sa tubag sa Ginoo ha. Ingon ang mga tao, asa man mi na wad ag respeto. Ingon ang Ginoo sa verse 7, you offered defiled food on my altar. Ang inyong ginahalad, mga karnirong piang, buta, kagiron, way ligo. Piang. Suko ang Ginoo kay ang ilahang way of worship is not quality, no? Kung ato nang as a whole, no? Paminaw mga taga-church. Ang ato daw pag-worship sa Ginoo wala nay quality. Kuha ba na to? Dili na siya of high value. Kay ang value sa Ginoo, dili man sa object nga imong gihatag, kundi sa motive sa imong heart, dili na ka excited. Okay? Wa na tay kagana, no? Ang uban magsige nagpanguyab. Ang uban di na halos mo palakpak. Ang uban mag-text na, ang uban maabot diri simbahan, wa nay kanta, no? Importante nga budayeg sa Ginoo. Amen? Pag wala na kay daig-daig sa Ginoo, we are created to worship God. Delikado na, familiarity na. Mas maigod patyon ang cellphone kay grabe siya nga gitawag na tog diversion, nagapatay sa atong attention sa Ginoo. So, muna ingon ang Ginoo, the table of the Lord is contemptible, no? Kanang ang lamisa katong asa ginadala ang mga offering, ang mga hayop, no? Kanang hugaw na para sa Ginoo, hugaw na. Kay ingon dito sa verse 8, ang inyong mga offering dili na high quality. Substandard na ang inyong service, no? Karon nalipay ko daghang kayong nagsayo. Nganong nagsayo mo? In spite sa ulan. In spite sa kalisod mo sakay, kay naapay enthusiasm, nay kadasig, nay kagana. No. Naadiri ang pinakakuyaw nga word sa Ginoo. Ingon diri sa verse 12, kanang red, no? You profane it by saying, the Lord's table is defiled and its food is contemptible. And you say, what a burden. Kuyawa ng word nga what a burden, no? Sa Bisaya pa na, kapuya, oy. No? Kanang word nga burden, pabugat ba? Pabugat na. Okay? Ingon dito sa verse 12, no? Nagisige yung mag-ingon, nga ang lamisa, hugaw, ang pagkaon, dili na maayo, nya niingon mo sa inyong kaugalingon, ay, kapoy balik-balik simbahan. Kapoy, sige, adto sa, naapay Sunday night, naapay Sunday morning, no, nabalik pag Wednesday, nya mingon tag, ay, kakapoy, sige, balik-balik. Mo na nga word, no? What a burden, nasuko ang Ginoo. So, pag ingon sa Ginoo, what a burden, pagka-following verse ani sa Malakay chapter 2, ingon ang Ginoo, sirad-i ang simbahan. Nganong siradan ang simbahan? Kaysa manimba mo nga nagbagut-but ang inyong kasing-kasing. So church, gusto na ko ipahibalo sa inyo ha. Manang usahay mingon si Pastor Frank, palakpak kusog. No? Wala, patay kayo inyong kanta. Kaya nga naman, what a burden. Kapoy na kayo. So, dapat din nato na i-overcome. So, now, unsaon na to pag-overcome sa familiarity? Okay. Una, masabtan na to, God designed chains. Oh, tama ra na. Chains. Gidesign sa Ginoo ang chains.
ano na gini? Sa Ginoo na gini nga ano? Dili na ni atua. Okay? Law of chains. Now, Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Everything has his time. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Okay. Sabtunta na ha. Ang tanang butang na season o ang tanang purpose na time. Yeah. Take note, gigamit diha ang word under heaven. Kanang word nga under heaven meaning law. Musugot kag sa dili, ang pattern, ang operational sa earth, naka-program na. No? Tawag na to, program. Kumbaga, naka-set up na. No? Plastada na nga ang nana. Dili na siya mausab, kanang word under heaven. Unya, na siya sa Ginoo dito sa verse 11, He has made everything beautiful in its time. Ang gira, beautiful na para sa Ginoo. Ang baha, beautiful po na sa Ginoo. Kay nga naman, nama siya gitawag time. Dili na to na masabtan. Kay nga no, Ginoo may nag-set up ana. Siya may nga setting. Okay? So na siya purpose. Okay? No one can find out the work that God does from beginning to end. Di na to na masabtan. Kanang word, He has put eternity in the hearts of men. Gibutangan niya og eternidad. Kumbaga, vacuum. Di matakasabot nga nung. May Ginoo, tinuplang Ginoo, nga nung na may cancer. Di takasabot nga nung ingnana. Ako i-connect tong story nga akong nabasahan sa Daily Bread. Ingon tong usa ka mother kay ang iyahang anak 12 years old nagkasakit, dying. Okay? Sa usa ka gitawag na tug deadly nga disease. So may nabutang dito unsa tong sakit. So nag-ampo siya, nagpa-pre-request sa church. Unya, wala na ingon ang doktor, wala na mi mahimo. No? Last recourse, ipasa Dios na lang. Ang gihimo sa mother, yang gi-challenge ang Ginoo. Kung tinuod ka nga Ginoo, tanan, yang gi-blame ang Ginoo ba? Nganong inani man, Lord? Nganong inani man? Nag-faithful man ko sa imo. Gihimo na ko ang tanan. Di ba? Kagitag mga inana, no? Mo-question ta sa Ginoo ba? Nganong inani man? Kabalo mo, mayo ang Ginoo kay gipakita sa Ginoo ngano. Kasi gihimo sa Ginoo, pagkaugma na ayo ang bata. Ang doktor na surprise. Kay ang bata na restore iyang health. Ingon ang doktor, ang imong anak naka-experience og miracle. Kay iya ang Ginoo. Question niya ang Ginoo ba? Pagdagan sa panahon, ang bata nagedad og 21 years old. Ang bata nahimong adik. Babae ni ang bata ha, babae. This is a true story. Na-involved sa gang. Bisag kinsa ang gasek sa iyang anak. And at one time, no, naabrihan nila iyang anak. Pag-abri sa cabinet, nag-suicide. Nakaingon siya, Lord, karon ra ko kasabot, nganong gusto nimo siya kuhaon atong 12 years old. Murabag, ingon ba nga, God has made everything beautiful in its time. Kabalo ang Ginoo sa time. ang tao, di kasabot, Lord, nganong nagsakit man, kadagag dautan diya, dili siya nagsakit. Gusto sa Ginoo kuhaon kay balo ang Ginoo sa future nga makadaot sa iya. So gusto sa Ginoo kuhaog earlier. Pero kay gina-insist na to, ginapugos na to ang pamaagi sa Ginoo and mao to ang result. Dito niya nasabtan, now I understand the very purpose of everything. Muna dito na submit lang kita sa Ginoo. Because God made everything beautiful in its time. Okay? So, sabton tani. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 man to ganina. To everything there is a season. Tanan nga gi-create sa Ginoo na season. Naata sa season sa ting-init. Pero karon nag-ulan. Di mo matagna ang season. Unya ang Ginoo baya no? Dili baya siya mo violate. Taas baya ang respect ang Ginoo sa law of the land. Taas og respeto ang Ginoo. Kung basahan niyo ang Matthew chapter 7, no, ang nagpahatag siya ulan sa mga Kristohanon, nagpahatag po siya bagyo sa mga
magtotoo o sa dili magtotoo. Subot pasabot, dili pwede mingon nga ay kani Kristiyano ni mga prayerful ni sila, dili na ko ni bagyuhon. Ang Biblia nagaingon, gibagyo gihapon nila ang nagatuo sa Ginoo. So meaning, gi-honor sa Ginoo ang watod pa under heaven, the law nga nag-operate sa earth, no? So muna gitawag na tog naay season ang tanan, no? Dili nimo ma-judge ang kahoy sa iyang season. So ang season is hayahay ka karon, bagsak imong negosyo. Abroad ka, dagang kag sakyanan, karon naalang address balay. Naay mga season nag-abot sa atong life. Now, ang gibutang diri kay ang tanang gi-create sa Ginoo naay purpose. Pero sa tanang purpose sa Ginoo naay sariling time. Kung imong i-follow biya nga verse, a time to be born, a time to die, a time to gather, a time to scatter, daghang kayo. Time to laugh, no? A time to dance, grabe nga time. No. Ang design sa Ginoo nga change naay purpose. Gikan sa pagkabata, hantod mahimong matured, na mahimong teens, mahimong adult, dayon matigulang, balik pagkamatay. No? So, tanan na ay season. Sa bata pa, ang iyang season magdula-dula, no? Unsa gining dula gani nagambak-ambak gani Chinese. Apil-apil biya putaan sa una, no? Bisag lalaki mag Chinese. Pangit po kayo ka manghagit ko og Chinese ni Brother Manuel, no? Mag Chinese taon niya magambak-ambak mo dito, no? Sa Pastor Tony mag-apil-apil pug ambak-ambak, no? Humana ang ilang time. Kay katong time, ting syatong, ting taguanay, no? Humana to nga time, ting hantak. Karon nga time ni humana to. Kay according sa pagtuon, ngano daw ang mga bata lihukan, no? Hyper kay mo ambak, mo katkat, magdagandagan, kay ang metabolism sa bata, kanang paspas kaayo o niya, ilang mga bukog nagainat pa, nagadako magud sila, nagatubo sila ba? So while nagatubo sila, ang mga parts silang body nagalihok mo nang active kay sila, no, magkisi-kisi. Di mabuhi. So, ang iyang time and season mo abot gyud. Pero paglabay sa panahon, mausab ra pod. So, kung mastak ka sa usa ka season, under na ka sa law of familiarity. Dapat dili ka mastak ana nga season. Para dili ka ma-familiar, you have to move to another according sa iyang purpose. Okay? Ang meaning sa purpose means, no? Ang meaning sa purpose, the reason for which something is done or created for which something exists. Na ay purpose. Nganong gibuhat ning tawhanan ni? Nganong kang naa diri sa earth? So naa kay gitawag purpose. So, ang lesson diri is that ayaw pundo sa usa ka season. Ayaw i-finalize imong life sa usa ka season. Nga naman. Okay, padayon ta. Okay? It's because gidesign gyud ta nga mo upgrade. Kay God designed chains man. Ang Ginoo man nag-design sa chains. Okay? Dapat mahimo tang curious sa gingharian sa Dios. Dapat kanang murabag unsa pa may lahi, no? Dapat natay bag-ong apilan, natay sa una ang choir sa church is mga ulitaw lang, voluntary lang sa mga minyo o sa mga ano. Karon, naanatay once a month nga choir. Di ba napansin ninyo, nausab ang imuhang atmosphere sa pag-alagad sa Ginoo kay nakay involvement? No, na-break tong familiarity nga Sunday attender lang. Sa imong pagka-Sunday attender, karon naa na kay ministry. Nga naman na, kay nag-usab ang season. Niusab na ang panahon. Ang time nga galingkod ka lang, no? Karon naa na kay lahi nga activity. Mo din na nga dapat ang mga Christian mo mahimong curious sa gingharian sa Dios. Mahimo tang kanang mo explore, no? Si Brother Roy, disciple. Dayon nahimong council. Karon nahimo na pong pastor. Napansin ninyo ang yang season nagausab? No? So therefore si Brother Roy dili siya maigo sa law of familiarity. No? Sunod ani ma-evangelist na po ni. Sunod ani na magpa-lunch out ni Jakarta. Wa ka kay balo.
dapat di ay musabay ka sa season kay nga naman God designed chains. No? They are new every morning. Ang blessing sa Ginoo bago kada adlaw. Dayon, every day na ginahimo nga lahi ang Ginoo sa imong life. Ang gahapon panos na to, ang karon lahi na pod. So kung kita Sunday attender lang, wa ta naga-explore, dili ta curious. Ang atong pagtubo sa Ginoo, tanang wali imong madungog. Pag kumana na, lingkod rin yapon ka, igo ka sa law of familiarity. Nakuha ba na to? No? Mas stuck ka sa usa ka season. Gusto ko tong ting bunga lang. Yan, nabayay panahon po ting init nga wagi bunga. Ting ulan nga wagi bunga. So, mga disciple, i-challenge ta mo, no? Maghimo tag another step para sa atong gitawag spiritual growth. Muna giingon sa Philippians 1:9, no? I pray that your love may abound still more and more in knowledge and in discernment, that you may prove all things excellent, no? Ang point diri is mutubo ta. Mo increase ta, mo grow ta more and more. So, di ba, pag usab sa panahon, nangausab na pod ang generation na to karon. Ang panahon karon na anay cellphone, sa among time kay cellphone. Nganong God designed change. Ang change is inevitable, di gina mapugnan. Ang tanan gyud na gitawag constant change. Matud pa ni Jose Marichan, constant change. Pero sa Ginoo wala taga change. Sige tag lingkod simba, lingkod simba, lingkod simba. Nakastuck ka sa usa ka season. Nakuha ba nato? So, try to explore mo na. The only cure para ma-break ang familiarity is curiosity and discernment. Kanang word discernment, i-discern mo, no? Philippians 4:8, whatsoever things are good, whatsoever things are honest, mura pa, gwapo ni da, mo join ko ani. No? So, atong makita diri nga dapat ang Christian mag-explore. Mag-explore ta, mag-Bible study leader ka ko, no? Gikapoy na mo ko pag-attender. Kuha ba na to? Maapil ka kung outreach, no? Gikapoy mo sige lingkod. Diha niyo makita nga naa ay lahi nga ginahimo ang Ginoo sa imong life. No, si Pastor Kenneth karon ni biyahe na pud sila og Taiwan, Cambodia. Pagdagan sa panahon, mingon na Pastor Kenneth, kapuya na sige balik-balik diri oy. Kay gikan sa Vietnam, pag-igo sa familiarity, mo explore na pud sila lahi, gibiyaan na pud nila ang ilang lugar bago na pud. Pakita nimo kay naga-move ang panahon, ang plano sa Ginoo nagausab. Dili, nakafocus ang Ginoo. Ang Ginoo naga-change. Pag ingon sa Ginoo, bunali ang bato. Pagkasunod, ingon na po ng Ginoo, istoryaha ang bato. Nga naman, kay ang pattern sa Ginoo, wala na hurma sa usa lang. Lahi-lahi ang lihok sa Ginoo. So, gidesign ta sa Ginoo karon, dili kay magsigilag lingkod. Kinahanglan, naay kadawag na itong pagsabay sa change para naibag-ong himuon ang Ginoo sa inyong life. Amen? So sad to hear, daghang mga pastor di na muhawa silang simbahan. Wa sila kahibalo nga naigo na sila sa familiarity. Dapat ang pioneering spirit naa sa ilang heart para ang trabaho sa Ginoo sa ilang life naga-change, daghan pang ginaandam ang Ginoo wa nila makitaan. Kita pod daghang ginaandam ang Ginoo nga wa pa nimo nakita. Basin ang uban sa inyo hadri mahimong great evangelist. Ang uban sa inyo hadri na gift of healing. Pero ang problema, wa ka nag-move sa plano sa Ginoo, nagpundo ta, naigo ta sa law of familiarity. So dili ta mas stuck diha, wala na tayong time.